Isang lalaking nakulong na may misteryosong nakaraan ang nagsimula sa marahas na paghihiganti matapos bigla ang pakawalan makalipas ang 20 taon ng walang paliwanag. Ika-8 ng Oktubre taong 1973 at nakilala natin si Joel. Isa siyang top executive ngunit sa itsura niya, parang hindi siya natutong lumaki at mag-mature. Hindi na nakapagtataka na iniwan siya ng asawa niya, ang lalaki ay literal na umiinom ng alak sa trabaho na parang relax lang. At isipin mo, okay lang sa kanya na hindi umattend ng birthday party ng anak niyang 3 taong gulang dahil iniisip niya na hindi naman siya kailangan doon. Kung may tatay akong katulad niya, wala rin akong pakialam kahit 300 taon na ako. Isang gabi, nakipag-dinner siya sa potensyal na kliyente at mahalaga na mapapayag niya ito, dahil ayon sa kanyang boss, lagot siya kung hindi. Ang kaso, salesman si Joe kaya napapayag niya ang kliyente, pero sinira niya ang deal nang subukan niyang ligawan ang partner ng kliyente habang ito'y nasa banyo. Pagbalik ng kliyente, sinampal siya ng malupit. Siyempre, nawalan siya ng deal at lagot na siya sa boss niya. Tulad ng nakagawian, naglasing siya upang magpakonsol, pero natagpuan na lang siya sa kalye na nagsusuka. Maya-maya, may nakita siyang babaeng asyano na may dilaw na payong at nakisiksik siya sa ilalim nito. Sa susunod na eksena, gising na siya sa isang kakaibang lugar, walang tapal odo, at mukhang nasa hotel. Pinakamasamang tao si Joel, nagkalat lang ng laway at suka kahit saan, at walang social graces maliban na lang kung may binibenta siya. Nang magising si Joel, sinubukan niyang malaman kung nasaan siya, ngunit walang telepono at sarado ang mga pinto kaya hindi siya makapagkomunikasyon sa labas. Mabait naman ang mga captors niya, dinadalhan siya ng pagkain at alak, pero ayaw niya sa mga pagkaing hinahain sa kanya. Pagkatapos, pinasukan ng gas ang kanyang kwarto at nawalan siya ng malay. Ang mga captors niya ay tila kumukuha ng kung anong sample mula sa kanyang katawan, parang DNA. Sa susunod na eksena, narinig ni Joel sa balita na tinapos ang kanyang dating asawa sa harap ng kanilang anak na 3 taong gulang. Umiyak si Joel nang malaman ito. Sa loob ng maraming taon, si Joel ay nag-iisa sa maliit na kwarto, at wala pa ring paliwanag kung bakit siya nakulong. Gumagawa siya ng mga listahan ng mga taong posibleng may moibong ipatapon siya, at sinubukang magbago at tumigil sa pag-inom, nag-ehersisyo, at sinulat ang mga liham para sa kanyang anak na si Mila. Paglipas ng 20 taon, napagpasyahan ni Joel na tumakas. Dinala niya ang mga liham para sa kanyang anak sa kanyang pagtakas. Ngunit bago siya makatakas, muling pinatulog si Joel at nagising na siya ay nasa loob ng isang luxury box na may mga mamahaling gamit, pera, at cellphone na may timer. Nakalabas siya ng box at nakita niya ang babaeng may dilaw na payong, pero bago niya ito marating, inatake siya ng mga kalalakihan sa isang palaruan. Lumaban si Joel at tinapos ang bawat isa sa kanila. Dahil dito, nakilala niya si Marie, isang nurse na nag-alok ng tulong sa kanya. Nagdalawang isip man, kinuha ni Joel ang business card ni Marie at sinimulan ang paghahanap sa babaeng may dilaw na payong. Nang hindi siya magtagumpay, dumiretso siya sa kaibigang si Robin. Ikinwento ni Joel ang kanyang karanasan ngunit naputol ng tawag mula sa isang misteryosong lalaki na sinabihan siyang makikipag-ugnayan ito sa kanya. Sa umaga, natagpuan ni Robin si Joel na nakahandusay ngunit natuklasan ang business card ni Marie at tinawag ito para tulungan si Joel. Nang bumuti ang kalagayan ni Joel, pumayag siya na tulungan siya ni Marie sa paghahanap sa kanyang anak. Magkasama nilang binisita ang mga restaurant na maaaring nagsusuplay ng pagkain sa kanyang kulungan. Hanggang sa natagpuan ni Joel ang pamilyar na lasa ng kanyang pagkain at sinundan ang delivery boy patungo sa isang warehouse kung saan nilabanan niya ang mga kalalakihan at natagpuan ang boss ng operasyon, si Samsam. Sa huli, ipinagtapat ng boss na inupahan lamang siya ng isang misteryosong tao upang ikulong si Joel ng 20 taon. Sa patuloy na laban ni Joel, tila naging isang bihasa siyang mandirigma na parang si John Wick sa kabila ng 2 dekadang pagkakakulong. Pagkalabas ng warehouse, nawalan ng malay si Joel, ngunit muling sinagip ng mga estrangherong dumating upang ihatid siya sa bahay ng kanyang kaibigan. Mamaya ng gabing iyon, dumating si Marie kasama ang kaibigan niyang doktor na si Tom para tingnan si Joel. Iniisip ni Tom na dapat dalhin si Joel sa ospital, ngunit dahil sa alam ni Marie ang kasaysayan ni Joel, sinabi niyang hindi dapat. Napapansin ni Tom na masyadong nasasangkot si Marie kay Joel, at hindi siya komportable rito, lalo na dahil mahal niya si Marie. Halatang halata ito, at sinabi rin ni Joel kay Marie ang pareho. Sinabi ni Marie na luma na ang balita at nagbago ang usapan. May mangyayari kaya sa pagitan ni Marie at Joel na romantiko? Dati pa man, itinutulak na ni Joel si Marie palayo, sinasabing huwag na siyang bumalik. Alam nating ito ay Hollywood speak para sa, nag-aalala ako sa'yo pero ayokong masaktan ka, at alam kong masasaktan kita kung mananatili ka.
Kaya matapos umalis ni Marie, nakatanggap si Joel ng tawag sa telepono. Nang subukan niyang tawagan ang numero, may tumunog na telepono sa bar at dito niya nalaman na ang dumukot sa kanya, ang estranghero at ang babaeng Asyano na may dilaw na payong, ay naroon din. Agad na bumalik ang instincts ng pagiging mandirigma ni Joel, ngunit hindi siya handa sa laban dahil ang babae ay isang fighting machine. Sa katunayan, siya pala ay bodyguard ng estranghero. Sinipa ng babae si Joel na parang mula rito hanggang Pluto at pabalik. Nang matapos siya, bagbog sarado na si Joel. Sinabi ng estranghero kay Joel na nasa kanya ang anak niya at gumawa siya ng alok, ibibigay kay Joel ang videotape na nagpapakita ng sarili niyang pagpapalakpak sa kanyang asawa, kapalit ng 10 milyong dolyar na halaga ng mga diamante, at ang kasiyahang mapanood si Joel na pahirapan ang sarili. Ngunit kailangan munang sagutin ni Joel ang dalawang tanong, una, sino siya, at ikalawa, bakit niya ikinulong si Joe ng 20 taon? Mayroon lamang siyang 10 oras para gawin ito, kung hindi ay tatapusin ng estranghero si Mila. Bilang patunay na hindi siya nagbibiro, pinakita ng mga tauhan ng estranghero kay Joel ang live broadcast ni Marie na hawak na bihag. Pagkatapos palayain ng estranghero si Joel, nagmadali si Joel na pumunta sa bahay ni Marie, ngunit pagdating niya ay nadatnan niyang si Cheney at ang mga tauhan niya ay inihanda na si Marie na parang pabo na ihahanda sa Thanksgiving. Sa loob ng bahay, pinahawak ni Cheney si Joel sa mga tauhan niya at inihanda si Joel para kaliskisin, tulad ng ginawa ni Joel kay Cheney sa warehouse. Ngunit bago pa magsimula si Cheney, nakatanggap siya ng tawag mula kay Mr. Stranger na may kasamang isang bag ng pera, kaya nagbago ang isip ni Cheney. Maya-maya, nakatanggap si Joel ng tawag, ngunit natapos ito bago pa niya masagot. Biglang napagtanto ni Joel na tuwing tumatawag si Mr. Stranger, pareho ang kantang tumutugtog. Gamit ang Shazam, natulungan siya ni Marie na malaman na ang kantang iyon ay ang theme song ng Evergreen Academy. Sa kasamaang palad, sarado na ang paaralan, kaya't nagpunta sina Joel at Marie para makipagkita sa headmistress na si Miss Edwina Burke. Nalaman nilang minsang nag-aral si Joel sa paaralang iyon. Habang nasa bahay ni Burke, pumasok si Marie para kausapin ang headmistress tungkol kay Joel habang si Joel naman ay palihim na pumasok sa bahay. Nagkunwari si Marie na nagtatrabaho siya sa isang NGO na tumutulong sa mga maling nahatulang kriminal para makalaya. Habang nag-uusap sina Marie at Miss Burke, nalaman ni Marie na si Joel ay isang makasariling tao noong high school. Samantala, nakita ni Joel ang kanyang yearbook at natuklasan ng isang mukha na kamukha ni Mr. Stranger. Ang pangalan nito ay Adrian Doyle Price. Pagkaalis ni na Marie at Joel sa bahay ni Miss Burke, sinubukan nilang tingnan ang paaralan ngunit ito ay sarado kaya't nagdesisyon silang bumalik sa gabi. Sa pansamantala, nag-check-in sila sa isang motel at sinubukang ipadala kay Robin ang litrato ni Adrian upang malaman kung makikilala niya ito. Lumalabas na sina Joel, Robin, at Adrian ay nag-aral pala sa parehong paaralan. Maya-maya, dumating si Marie para gamutin ang sugat ni Joel. Nakasuot lamang siya ng isang maliit na tuwalya at bagong ligo, kaya hindi na naiwasang mangyari ang inaasahan. Ang hindi nila alam, si Mr. Stranger na si Adrian pala, ay pinapanood ang bawat galaw nila mula sa kanyang bahay. Samantala, natuklasan ni Robin ang isang bagay tungkol kay Adrian at sinubukan niyang balaan si Joel, ngunit na-intercept ni Adrian ang tawag ni Robin at binura ang mga voicemail bago pa marinig ni Joel. Sa susunod na eksena, pumasok si Adrian sa bar ni Robin at tinapos ang kawawang lalaki. Samantala, sina Marie at Joel ay pumasok sa Evergreen Academy at sinuri ang mga record ni Adrian sa paaralan. Natuklasan nila na si Adrian ay may kapatid na si Amanda. Biglang bumalik ang alaala kay Joel, mula pa noong high school, palagi na siyang naging masama kaya tinaapi niya si Amanda. Ngunit ang kanyang matutuklasan ay mas nakagugulat. Sa flashback ni Joel, nalaman natin na isang gabi, nahuli niya si Amanda at isang mas matandang lalaki na nakikipagpalakpakan sa greenhouse ng paaralan. Ngunit sa paglaon ng kanilang pagsisiyasat, nalaman nilang ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Amanda. Siyempre, ikinalat ni Joel ang balita sa buong paaralan dahil kailangan lang niyang maging tanga tungkol dito, ngunit sa totoo lang, hindi niya alam na ama ni Amanda ang lalaki. Pagkatapos ng iskandalo, inilipat ng ama ni Amanda ang buong pamilya sa Luxembourg kung saan tinapos niya ang kanyang asawa. Pagkatapos ng kanilang investigasyon sa paaralan, nakatanggap si Joel ng isang package mula kay Adrian at sa loob ng kahon ay ang kuko ni Robin. Sinubukan ni Marie na pigilan si Joel na huwag nang harapin si Adrian. Ngunit buo ang loob ni Joel na ituloy ang plano. Tinawagan niya si Tom Melby na wala namang naging epekto sa kwento, at saka tumanggap ng mga tagubilin mula kay Adrian kung paano siya makakarating dito. Habang nauubos ang oras niya, nakarating si Joel sa penthouse ni Adrian sa tamang panahon.
Pagdating doon, tinapos niya ang bodyguard ni Adrian. Agad niyang tinanong si Adrian kung nasaan ang anak niya, ngunit iginiit ni Adrian na sagutin muna ni Joel ang dalawang tanong. Ipinaliwanag ni Joel kay Adrian ang nangyari at sinubukan niyang patunayan na hindi niya alam noong panahong iyon na ang lalaki sa greenhouse ay ama ni Adrian. Ngunit tila hindi kumbinsido si Adrian. Ang susunod na revelasyon ni Adrian ay nakakagulat at nakakatakot. Lumalabas na ang pamilya ni Adrian ay isang masayang pamilya, kung saan ang ama ay nakikipagpalakpakan sa lahat, sa asawa, anak na lalaki, at anak na babae. Ang nakababaliw dito, lahat ay tila tanggap ito at masaya pa. Gustong-gusto ito ni Adrian at sinisi niya si Joel sa pagkawasak ng kanyang pamilya. Ipinahayag ni Adrian na siya ang nagwagi at oras na para tanggapin ni Joel ang kanyang premyo, si Mila, ang kanyang anak. Habang patungo sa kwartong pinagkakakulungan umano kay Mila, tinanong ni Adrian si Joel kung bakit hindi siya nagusisa kung bakit siya pinalaya ni Adrian. Dito isiniwalat ni Adrian na ang lahat ng akala ni Joel tungkol sa anak niyang si Mila ay pawang kasinungalingan. Lahat ng bagay, mula sa panayam sa anak niya hanggang sa pagiging cello prodigy nito, ay pawang gawa-gawa lamang. Ang Mila na kilala niya mula sa TV interviews ay isang bayarang aktres at music hero. Sawang-sawa na si Joel sa mga laro kaya't sinaktan niya si Adrian para malaman ang totoo. Dito inamin ni Adrian na ang tunay na anak na hinahanap ni Joel ay walang iba kundi si Marie, ang babaeng minahal at nakapalakpakan niya. Ipinakita ni Adrian na ito ang dahilan kung bakit niya pinalaya si Joel. Gusto niyang maranasan ni Joel ang pinagdaanan niya kasama ang kanyang ama at nais niyang makita ang sandaling iyon. Matapos ihatid kay Joel ang pinakamatinding dagok, isilubhang wasak ang kalooban ni Joel kaya't sumulat siya kay Mila. Sinasabi na may nagawa siyang hindi mapapatawad, na masama siya para sa kanya, at dapat nakalimutan siya at magpatuloy sa buhay. Binigyan din niya si Mila ng ilang mga diamante upang makapagsimula ng bagong buhay, habang ang kalahati naman ay ibinigay kay Cheney upang ay pakulong siya sa kakaibang motel, tila habang buhay. Sa huli, nag-impake si Marie at umalis mula sa dating bahay niya, hindi nalalaman na ang lalaking minahal niya ay ang kanyang ama. Si Joel naman ay bumalik sa kanyang kulungan, ngunit sa pagkakataong ito, siya na mismo ang kanyang sariling bilanggo.